ay wala nang mas lilinaw pa sa sariling pag-amin ni Senator Marcoleta. Tumanggap siya ng pera para magkaroon siya ng utang na loob sa mga taong yon. Bilang isang abogado, dapat alam ni Senator Marcoleta na dahil dito ay shoot siya sa balde. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. So, kalaboso na itong si Senator Marcoleta. Sana naman, maraming tao ang matuto ng leksyon dito. Na hindi porke madami kang pera, may power ka, may posisyon ka, meron dyan, wala nga posisyon pero madaming pera, feeling sila powerful. So ngayon, medyo nakikita natin na ini-implement yung batas. Nararamdaman natin na no one is above the law. Dito natin mapagtatanto na hindi tayo dapat maghangad ng kayamanan na hindi atin. Dahil may karma. Ito na yan, napapatunayan na. At tigilan na rin natin na kagagamit ng impluwensya natin, kagagamit ng kwarta at posisyon para pahinain ang gobyerno. Maraming beses na napatunayan yan. Dito lang sa sa term nitong si PBBM na marami na nagsubok, marami nang nag-ingay, marami nang gumawa ng mga paraan para pabagsakin ng gobyernong ito na hindi nagtatagumpay. Kasi mali naman yun. Hayaan nating matapos ni PBBM yung kanyang termino. Kung meron kayong magagaling na kandidato na walang problema, walang kaso, iharap nyo sa eleksyon. Huwag nyo daanin sa destabilization. Huwag nyo daanin sa gulo. Kaya ngayon, ito na, unti-unti natin nakikita yung clear picture na gumagana naman kahit papaano ang batas natin. Nagtatrabaho ng maayos yung gobyerno. Yung mga dapat makulong, ikinukulong kahit na sino ka pa. Well, umpisa naman yan doon sa posisyon. Or nag-umpisa naman yan doon pa kay Kibuloy hanggang kay Digong Duterte at iba pa. Jingo Estrada, Bong Revilla, ngayon Marcoleta. At I'm sure, meron pang mga susunod dyan. At ito nga, alam naman ng marami na nung maaresto itong si Marcoleta sa loob mismo ng building ng Sandigan Bayan, tanghali nung araw na yon, nahuli naman itong si Defensor kasama yung espiritu sa isang coffee shop dyan sa Quezon City. At kinagabihan, itong si Biray naman, ito yung mga co-accused. At so, apat na sila na nahuling lahat, na naproseso na ng pulisya. Huwag natin daanin sa ingay na sasabihin natin na pinipili lang ng gobyerno. Tingin ko, tinatrabaho yan. Ang problema ng gobyerno ngayon, ang problema ng husgado, hindi lahat klaro ang ebidensya. Kaya medyo tumatagal doon sa ibang mga personalidad. Yun ang aking pananaw. Pero yung sinasabing pinipili, hindi ko rin alam yan. Maaring may konting politika dyan, pero hindi mo pwedeng itago yan habang buhay. Lalabas at lalabas yan. So ito nga, ang pagkakahuli ni Marcoleta, tingin ko, mababawasan yung yabang ng mga taong sobrang ingay na akala nila hindi sila tutuluyan ng batas. Akala nila exempted sila sa batas dahil ang sasarap ng mga buhay nila. Hindi rin ako naniniwala doon sa sinasabi ni Marcoleta na ginagawa lang daw ito para hindi rin siya maka-participate na doon sa trial nitong si Sara Duterte sa impeachment. Alam mo, Senator Marcoleta, irrelevant ka dyan. Irrelevant ka dyan. Huwag mo ipagmalaki na malaking bagay ka dyan sa trial na mangyayari sa impeachment. Maaari sa boto. Isang boto ka rin. Pero yung sasabihin mong kailangan ka na dyan sa trial, hindi ako doon naniniwala. Ang sarili mo nga, hindi mo na iligtas dito sa pinasukan mong problema. Ito pa kayang pinasukang problema ni Sara Duterte ang gagawa mo ng paraan? Irrelevant ka dyan. Irrelevant ka dyan. Huwag mo ipagmayabang na isa sa mga dahilan kung bakit ka hinuhuli ay
para hindi ka makapag-participate sa impeachment trial. Hindi. Hinuli ka dahil meron kang ginawang mali. Meron kang ginawang kaso na dapat kang hulihin. At yan ay kasong plunder na wala ring piyansa. Non-bailable offense. Kaya, again, uulitin natin, dito sa mga nagyayabang, dito sa mga powerful, dito sa mga mayayaman na ang iingay dahil feeling nila exempted na sila sa batas sa sobrang yaman nila, dahil feeling nila very powerful sila, lalo nga itong si Senator Marcoleta dahil may backup na INC, tigilan nyo na ang kakayabang at pagmamalaki ng inyong kayamanan. Itong si Defensor, gamit na gamit ang yaman niya dito sa mga 18 Maleta Boys. Hanggang doon kay Gutesa. Finifinance niya, inaamin niya naman yan. Finifinance niya para lumabas itong mga ito, para manggulo. Para magsabi sila ng kanilang mga testimony na hindi naman lahat totoo. Maaaring may mga totoo dyan. Pero kasi, kaya nasira itong drama nila. Kaya nasira ang mga testimony nito. Itong sila Gutesa at itong mga 18 Maleta Boys. Kaya nasira yan. Sinobrahan nila. Sinamahan ng politika, dinagdagan nila yung mga testimony para gumulo. Para iligtas nila ang kanilang mga sarili. Alam nyo, nakuha ko yung effort nila, nakuha ko yung reason bakit sila nag-e-effort ng ganito. Katulad na rin itong si Alan Peter Cayetano. Mula nung magsalita 1 year ago, itong si PBBM na mahiya naman kayo. Lahat ng may mga tinatago na iskandalo, lahat na may mga tinatago na crime, lahat sila para sila mga bulating initsahan ng asin. Hindi sila lahat mapakali. Kasama na nga itong si Cayetano. Ayun pala, meron talaga siyang tinatago rin na ngayon ay inuumpisa ng imbestigahan. Flood control project anomaly din ang tinitignang maaaring involved itong si Alan Peter Cayetano. Kaya pala ganito na lang ang kanilang masidhing pagnanasa na wag matuloy ang impeachment case ni Sara Duterte at maging presidente itong si Sara Duterte. Dahil unti-unting nauungkat yung mga problema nila, unti-unting nauungkat yung mga kaso nila, unti-unting nauungkat na meron silang mga tinatago rin mga anomalies na ayaw nilang matuloy. Lahat sila ganyan, sila Chis Escudero, sila Joel Villanueva, Jingo Estrada. Nung umpisa pa lang, mahalata mo, hindi na sila mapakali. Ayun pala, yun na nga may mga itinatago at hindi pa nahalungkat itong tagig. At ngayon, inuumpisa ng halungkatin yan. Kaya pala ganyan na lang ang masidhi niyang pagnanasa na wag matuloy ang trial ni Sara Duterte. At yan din ang dahilan kung bakit gustong-gusto niyang siya ang nasa Senate presidency. At itong si Marcoleta, ang nandiyan dyan sa Blue Ribbon Committee. Yan po ang dahilan. Kung nandiyan sila sa Blue Ribbon Committee, kung siya ang Senate President, makukontrol nila yung paglabas ng mga balita, makukontrol nila yung investigasyon, ilalabas lang nila yung gusto nilang ilabas. At itatago nila yung mga dapat itago, yung mai-involve ang mga pangalan nila. Itong sila Alan Peter, itong sila Marcoleta, may mga tinatago pala sila na gusto nilang makontrol, wag lumabas sa media at mapagtakpan nila sa pamamagitan ng pagkaso doon sa mga tao palayo sa pangalan nila. Kaya pala, pinipilit nila na may mastermind dito. Pinipilit nila na itong si Romualdez ang mastermind kahit wala pa silang mailabas na ebidensya. Kaya gusto nilang gawin yan, kaya gusto nilang kontrolado ang Senado dahil nga doon. Kaya umabot itong si Senator Cayetano ng panggugulo diyan sa Senado, yung the Senate was under attack. Ganun na lang, kaya hindi ko maintindihan bakit ganun yung takbo ng utak niya. Ganun na lang yung kanilang panggugulo na ginawa. Ganun na lang yung pagpapalabas niya kay Bato de la Rosa para maging Senate President siya.
Ayun pala, ngayon ko naintindihan na siya pala mismo may itinatago na ayaw niyang lumabas, ayaw niyang maimbestigahan dahil kahit ikaw, halimbawa ikaw meron ka tinatago na lihim at iniimbestigahan na yung similar doon sa iyong kaso na ikaw ay nakabuntot doon sa mga iniimbestigahan na yan, hindi ka rin mapapakali. Siguro gabi-gabi yun ang iniisip niya bago matulog. Paano niyang makokontrol ang Senado, paano niyang wag niyang paabuting investigasyon sa kanya. So ito na yun. Yung mga ginagawa niyang effort para maging Senate President siya at nung matanggal siya sa pagka-Senate President, nanggulo na siya. Hoping siya na magtutuloy-tuloy yung gulo na yan. Di ba? Yung tumatawag pa siya ng mga vigil nung gabi nung matanggal siya bilang Senate President. Nung nagpaputok sila ng baril. Ang feeling nila, nung mag-umpisa yung gulo na yan, ang feeling nila, magkakaroon ng people power. Yun ang pinapangarap nitong si Alan Peter Cayetano eh. Sabi ko nga kahit na 80 katao lang, nag-ipon-ipon dyan sa Senado o sa EDSA, naluluha-luha na ito, akala niya people power na. Ganun siya mangarap ng people power. Akala niya, ganun kalakas ang karisma. Akala niya, ganun kalakas ang karisma niya. Siguro, umaangkas siya sa kasikatan ni Sara Duterte. Na akala niya, kung siya ay magpo-pro-Sara, magiging sikat din siya. So, supportahan din ng taong bayan. Kasi hindi maalis sa isip nila yung 32 million na bumoto kay Sara Duterte. Kulang sila sa mathematics, calculation. Yung 32 million na yan, hindi naman lahat yan talaga pro-Sara. Malaking portion yan ay pro-Bongbong Marcos. Kaya niya naungusan itong si Bongbong Marcos nung eleksyon dahil sa solid vote ng Mindanao. Pero hindi ibig sabihin yan, 32 million votes, puro kay Sara Duterte lang yan. Yan yung hindi nyo nakakalculate eh. Ito kasi yung mga senador na to, karamihan dito, may hina sa calculation. Kahit na simple mathematics, may hina itong mga ito. So ngayon, may dahilan pala kung bakit itong si Alan Peter Cayetano gigil na makontrol ang Senado. Gigil na makontrol yung Blue Ribbon Committee. At siya ang Senate President. Takot na takot siya. Hindi na siya mapakali. Dahil baka umabot nga naman yung investigasyon sa kanya na ngayon ay nangyayari na. Yan pala ang dahilan kung bakit ganyan ng ugali, kung bakit ganyan pinapakita nitong si Alan Peter Cayetano. Bisa na trial itong si Sara Duterte, hindi ko alam pa meron pa silang mga trick na ilalabas, wag lang matuloy itong impeachment trial na to. Pero sa tingin ko, ubos na. At sa tingin ko, nadi-disorganize na sila. Sa tingin ko, nasisiraan na sila ng loob dahil itong isa sa pinakamalakas na personality nila na inaasahan nila na may backing ng Iglesia ni Cristo ay nakakulong na. Isa yan sa mga sinasandalan nila, yung Iglesia ni Cristo. Dahil ang Iglesia ni Cristo, halatang halata naman, whether aminin nila o hindi, na talagang pro-Sara sila. So ngayon, nangyari na ito, tingin ko masisiraan na sila ng loob. Wala na silang pambato eh. Yung mga ginagawang effort pala ni Alan Peter Cayetano at iba pang mga DDS katulad nilang Marcoleta at iba pa. Meron pala itong mga tinatagong lihim na mga anomalya na ayaw nilang mahalongkat kaya nila pinipilit na sila ang makapag-control ng Senado. So ngayon hindi na mangyayari yan. Hindi na mangyayari yan. Hindi ko lang alam kung ano ang dahilan naman nitong si Amy Marcos kung bakit ganyan na lang ang paglalabas niya ng mga hindi magagandang salita laban sa kapatid niya mismo. Hindi ko alam kung ano ang naging personal relationship niya kay Digong Duterte kung bakit gano'n na lang ang pagsuporta niya kay Digong Duterte at ngayon pagsuporta kay Sara Duterte. Umaasa silang lahat na itong si Sara Duterte ay makaligtas sa impeachment proceedings na to, sa impeachment trial na to, at maging presidente sa 2028. Na sa pagtutulong-tulong natin, mga kapatid, mga kababayan, hindi mangyayari ito.
At sana ma-convict siya, ma-realize nitong mga senador na to na mga sumusuporta pa ngayon kay Sara Duterte dito sa dami ng mga ilalabas na ebidensya ng prosecution. Mga nakakahiyang ebidensya, mga nakakahiyang katotohanan na lalabas diyan sa trial. Sana itong mga senador na to ay magbago ang isip at tumulong na kayong i-convict itong si Sara Duterte pag malasakitan nyo naman ang mamamayang Pilipino. Pag malasakitan nyo naman ang taong bayan at ang bayan ng Pilipinas na hindi natin kailangan ang ganitong klaseng presidente. Kawawang-kawawa ang bansa natin kung magiging presidente itong si Sara Duterte. Yun nga lang, nasasabi ko lang kanina, marami kasi sa inyo may mga kasong gustong mapangalagaan at wag lumabas. At mangyayari lang yan kung itong si Sara Duterte nga ay magiging presidente. Pero sana, sa kahuli-hulihang sandali, ay makapag-isip-isip kayo pag malasakitan nyo naman ang bayang Pilipinas bago nyo pag-isipan ang inyong mga sarili. Dahil ang mamamayang Pilipino ay mulat. Hindi kami magpapabaya, hindi namin pababayaan mangyari yan. Para lang kayo ay makaligtas sa mga kaso na yan, pipilipitin nyo ang katotohanan. Mga kapatid, mga kababayan, huwag tayong pumayag. Mag-ingay tayo, kumilos tayo, para hindi magawa nitong mga ito ang mga plano nilang napakasama para sa ating bayan. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Importante po yung subscription ninyo sa mga bago lang sa aking YouTube channel. At please press like at mag-komento po tayo. Pilitin nating masagot ang inyong mga pagkita. Again, maraming salamat mga kapatid, mga kabayan. And ladies and gentlemen, magkita-kita po tayong muli.